Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pilipinong halos 2 buwang hostage ng Hamas sumailalim sa medical evaluation. At sa pagtatapos ng pansamantalang ceasefire, umaasang ilang bansa na kakalma na ang bakbakan. China, binuntutan ang aircraft ng Pilipinas na nag-iikot sa West Philippine Sea. China, may babala rin sa Japan at Amerika. Babaeng nagalit dahil hindi pinasyal ng mister, nanuntok. Si mister, patay. Isang daang babae at lalaki sa Seoul, South Korea nagsama-sama sa isang event para maghanap ng love life. At kilalanin ang lolang nakalimot na sa lahat ng bansa sa buong mundo. Matapos maipit sa gera at ma-hostage ng halos 2 buwan, makauwi na ng Pilipinas ang isang overseas worker na binihag ng Hamas. Pagbalik sa bansa, wala na raw siyang planong mag-abroad ulit. Nasa frontline ang balitang yan. Si Rainiel Pawit. Masayang palakpakan ng mga medical staff ang sumalubong sa OFW na si Jelenor Pacheco nang ma-discharge sa ospital sa Israel kahapon. Pagkalabas ng ospital, diretso siya ng hotel habang inaayos ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Maagang pamasko kung ilarawan ni Jelenor ang paglaya mula sa pagkabihag ng Hamas. Isa siya sa mga pinakwala ng grupo sa 4 na araw na tigil putukan sa Israel. Sa loob ng 49 na araw ng pagiging bihag, wala siyang naging dasal kung hindi ang mabuhay. Lagi ko po pinagdasal na magkita pa kami. Kasi yung mga na ganyan po kami lalaki nung iniwan po kami ng tatay namin. Kaya siguro hindi inano yun ng Diyos na gagawin ko sa mga anak ko na ganyang kakaliit na ilelep ko sila. 3 anak ni Jelenor na lahat ay nasa elementarya. Habang malayo sa pamilya, ang 2 anak ng yumaong employer niya ang kanyang kasama sa Israel. It's like our family now. All the last 4 years that he's with us. We're very happy. We're waiting for Jimmy in the hospital. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bago magpasko, makauuwi na sa bansa si Jelenor. About a week before Christmas, so let's give it about December 15 to 18, that yun ang kanyang mga target dates. Kapag nakauwi, wala na raw balak ibang bansa si Jelenor, kaya magtatayo na siya rito ng negosyo. Tulungan natin siya. Basta what we can promise, yung kanyang bubuing kiskisan ng bigas yan eh. Yun ang tawag nila dyan. So, we'll work on it. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa Israeli government sa posibleng lifetime financial support na ibibigay kay Jelenor. Meron yan kasi former terrorist victim yan, so he will get some social security benefits. Parang pension yan eh, parang monthly pension. Bukod sa makapiling muli ang pamilya, may personal na hiling din si Jelenor pagdating ng bansa. Ang matikman ang paborito niyang pagkain. Pukat ko sa gulay, mga ano ba yung dinengdeng tapos may sahog na inihaw na isda. Sa ngayon, araw-araw ang monitoring ng mga opisyal ng Philippine Embassy kay Jelenor. Sinisiguro nilang mapabibilis ang paggaling ng iniinda nitong tila pagkabingi ng kaliwang tainga. Patuloy pa namang hinahanap ang isa pa nating kababayan na si Nora Babadilla. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ligtas na ang crew kabilang ang 2 Pilipinong marino sa panibagong barkong hinijack sa Middle East. Nangyaring hijacking sa Central Park ng Gulf of Aden sa Indian Ocean itong weekend. Hawak ng kumpanyang Zodiac Maritime ang barko na pagmamayari ng Ofer family ng Israel. Agad rumisponde sa distress call ng tanker ang US Navy at dineklarang ligtas ang barko. Hindi naman sinabi kung anong grupo ang sumalakay. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakikipag-ugnayan na sila sa shipping agencies para sa kabuuang report. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa kaligtasan naman ng 17 Pilipinong marino na hinijack ng Houthi rebels sa Red Sea nitong nakaraang linggo. Noon ang sinabi ng Houthi na ganti nila sa opensiba ng Israel sa Gaza ang pagsalakay sa barkong Galaxy Leader na konektado raw sa Israel.
Kahit palawigin ng ceasefire, hindi raw papapigil ang Israel na pulbusin ang Hamas sa Gaza. Puspusan din ang pagkumbinsi ng mga bansa sa dalawang pwersa na palawigin ang tigil putukan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kulang 7 oras bago matapos ang tigil putukan ng Israel at Hamas. Iisa ang panawagan ng mga residente sa Gaza Strip. Palawigin pa ang ceasefire. Ayaw na raw nilang madugtungan pa ang giyera na isang buwan ng walang patid na kumikitil ng buhay at hanap buhay. Ang hinaing na yan ng Gazans. Ang iginigiit din ni German Foreign Minister Annalena Baerbock. Anya, dapat mas magtagal ang ceasefire hanggang posible. Hindi lang para sa kapakanan ng mga hostage, kundi pati ng lahat ng mga naiipit sa digmaan. Pati ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Truce extension din ang hiling. Pangamba raw nila ang pagtindi pa ng giyera. May mensahe rin sila sa Iran na suportado ang Hamas. They should rein in their proxies, drone attacks on ships, on US forces in the region, but also attacks on commercial ships is of great concern and underline the importance that Iran actually really don't use this situation to turn this war into full-scale regional conflict. Ayon sa Palestinian Authority, sinusubukan na ng Qatar, Egypt, Amerika, Espanya at European Union na patagalin ang ceasefire. Posible raw itong ma-extend ng 1 o hanggang 3 araw. Nauna nang naghayag ang Hamas na handa silang palawigin ang truce. Yun ay kung papayag ang Israel na magpalaya pa ng mga Palestino. Sinabi naman daw ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden, handa sila sa extension. Pero tuloy raw ang pagpulbos nila sa mga Hamas pagtapos nito. Kasalukuyan naman nilang hinihintay ang listahan ng pang-4 na batch ng mga palalayaing bihag. Gusto raw nilang maiuwi ang higit 50 hostages bago pumayag sa extension. Nitong weekend, umabot na sa 58 ang mga bihag na pinalaya ng grupong Hamas. Pinakabata sa mga pinalaya ay ang 4 na taong gulang na American-Israeli na si Abigail. Hawak siya ng mga Hamas nang mag-birthday nitong nakaraang linggo. May 3 ring Thai nationals, pero 15 kasamahan pa nila ang naiwan. Kasabay din pinakawala ng 6 na pangkabataan edad 8 hanggang 17. Sa napipinto pagtatapos ng ceasefire, sinasamantala naman ng mga residente ang pagkuha ng pagkain at petrolyo nila. Pero nagkukulang na rin. May ibang ayaw naman lumikas kahit pinaalis na bago pa matapos ang truce. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Inikutan ng Chinese fighter jets ang aircraft ng Pilipinas sa maritime activity natin kasama ang Australia sa West Philippine Sea. Pero kahit ilang minutong umaligid ang Chinese jets, wala silang nagawa. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kuha ito mula sa Super Tucano light attack aircraft ng AFP Western Command habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea nitong linggo. Bagamat hindi gaanong malinaw sa video dahil sa distansya ng mga ito, ang dalawang tila ibong lumilipad-lipad sa himpapawid ay pawang mga fighter jet pala ng China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., 15 minutong inikutan ng Chinese fighter jets ang Super Tucano sa kasagsagan ng Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Bago yan, binuntutan din ng isang Chinese warship ang Philippine Navy vessels na BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur habang nagpapatrolya kasamang HMAS Toowoomba ng Royal Australian Navy. There's always that risk, no? And we also are ready to face the risk that what we are doing are legitimate operations because we have all the right to patrol our territorial seas and our exclusive economic zone, and that is exactly what we are doing, but this time we are doing it with our allies and our partners. Makailang beses nang sinasabi ng China na ang lahat ng kanilang ginagawa sa South China Sea ay alinsunod sa kanila umanong karapatan sa mga inaangkin nilang teritoryo. Sa katatapos lang na Asia-Pacific Parliamentary Forum, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ayaw umano ng China na gawing basihan ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para solusyonan ang territorial disputes. Mas gusto raw nilang idaan yan sa amicable settlement at bilateral talks. Bagamat may ilang nagsusulong na makipag-usap na lang sa China para maisaayos ang gusot sa West Philippine Sea, hindi naman pabor dyan sa ngayon si Secretary Teodoro. Wala raw kasing saysay na makipagnegosasyon kung patuloy lang din namang pinalalala ng China ang sitwasyon. Formal bilateral discussion should only be held when it is proven that they are sincere. But the President himself has said their illegal activities continue unabated. So
to enter into bilateral negotiations and not talks in that context will be just, to me, playing into their playbook. And it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims which it rightfully has under international law. Para naman sa Australia, hindi pwedeng isantabi sa kahit anong pag-uusap ang international law. Maritime claims, whether in the South China Sea or elsewhere, must be consistent with UNCLOS. And so it remains as important as ever that the 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award is respected and adhered to by the parties involved as final and binding. Ngayong araw magtatapos ang Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ayon sa DND, asahang masusundan pa ang mga ikakasang joint patrol. Kabilang daw sa mga pinaghahandaan ang isinusulong na sama-samang paglalayag ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabala ang China sa Amerika at Japan laban sa pagpapalala umano nila ng tensyon sa Asia-Pacific region. Ayon sa China Ministry of National Defense, hindi dapat nag-uudyok ng gulo ang Japan. Hindi rin daw dapat nakakasira sa interes ng alimang bansa ang security cooperation ng Pilipinas at ng Japan. Inukusan pa ng China ang Japan na kumukuha ng mga kasabwat sa pag-destabilize sa South China Sea. Wala pang sagot dyan ng Japan. Nagpatutsado rin ng China sa Amerika. Nag-deploy ang China ng mga barko at eroplano para buntutan at itaboy ang US destroyer. Nagugat po yan sa routine freedom of navigation operation ng US warship na USS Hopper nitong weekend. Malapit kasi ito sa Paracel Island na kontrolado ng China. Tinabla ito ng Amerika at nanindigang lehitimo at alinsunod sa international law ang paglalayag nila sa South China Sea. Muling giniit ni Vice President Sara Duterte na dapat respetuhin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Wala namang sagot ang bise sa tila pagbabago ng tono ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ikalawang tahanan kung tawagin ng paaralan para sa mga bata. Kaya naman di maiwasang mabahala ni Vice President Sara Duterte na dumarami na ang bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. Yan ang tinalakay ni BP at DepEd Secretary na dumalo sa 31st National Children's Month activities sa Maynila. Meron tayong 1,709 na natanggap mula sa ating learners telesafe contact center hotline. Ito yung mga reports na galing sa mga bata. Ang unang-una dito is verbal abuse. Ayon kay BP Sara, mahigpit ang pulisiya ng DepEd sa mga teaching and non-teaching personnel. Lalo pat karapatan ng mga bata ang pinag-uusapan. Git pa ni BP, layunin ng bawat guro at non-teaching personnel na tiyaking ligtas ang environment ng mga estudyante. Kaya naman para mabawasan ang mga insidente at maengganyo ang mga biktima na magsumbong, agad inaaksyonan ng DepEd ang mga kaso. Nagpa-file po tayo ng administrative complaints sa loob ng Department of Education at kung if the case warrants the filing of a criminal case, lumalapit po tayo sa ating Philippine National Police at nagpapatulong tayo sa pag-file ng kaso. Sinisimulan po natin yan dyan sa dalawa, administrative case at saka criminal complaint. Tinanong naman ang Vice Presidente tungkol sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan pa ang proposal. Tingnan naman ni BP Sara. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Hindi naman sinagot ni Duterte ang tila pagbabago sa desisyon ni Marcos na pumanig sa ICC. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Magpapasko na pero dagdag pasanin sa mga mamimili ang mahal na presyo ng bigas.
Pinangambahan ng ilang tindera, natataas pa ito ng 2 piso kada kilo pagpatak ng Disyembre. Nasa frontline balita yan, Myron Enriquez. Dito sa Farmers Market sa Cubao, nag-inspeksyon kaninang umaga sin House Speaker Martin Romualdez at Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Kanina napansin nila ang mahal na presyo ng bigas. Gaya na lang dito sa tindahang ito. Mula sa 48 pesos noong November 10, 50 pesos kada kilo na ngayon ang presyo ng well-milled rice, habang 45 to 46 pesos naman ang regular milled rice sa ilang tindahan. Kaya ang ilang mamimili, tipid-tipid na muna. Mahirap na mag-budget. Nagtitipid kasi mahal nga. Kahit nga raw ang mga tindera gaya ni Elaine, hirap magpaliwanag sa mga mamimili sa madalas na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya naman nililista niya ang bawat taas presyo. Siyempre, na-explain na lang namin kasi magulat sila, kahapon lang 48 to, tapos ngayon 50 na. Siyempre, mataas na kasi siya. Wala na kaming mahanap na bigas sa mga supplier ko para lang masustain ko yung 48. Para bumabaw maging stable ang presyo, tingin ng mga tindera dapat daw ay may pumasok na imported rice. Ayon sa ilang nagtitinda, kung pagbabasihan ng trend ng pagtaas ng presyo ng bigas, hindi malayong magmahal na naman ito ng 2 piso kada kilo pagdating ng Disyembre. Iniisip nila baka kulang yung imports at kasi yan hinahalo, di ba, local production at importation, o baka kulang yung anhi, di ba? Pero check natin, i-inspect natin. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Department of Agriculture. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Usapang presyo pa rin, nagkakadayaan daw sa pagbebenta ng itlog sa ilang palengke. Kaya naman iminumungkahing gawin na lang kada kilo ang bentahan. Nasa Frontline ng balitang yan si Gio Robles. Itlog ang isa sa mga pangunahing sangkap sa panindang bibingka ni Magdalena Castro. Kaya sinisiguro raw niyang dekalidad ang itlog na binibili niya. Pero pagdating sa diskarte ng pagpili para makamura, may pagkakataong tingin niya na gugulangan siya. Na-experience ko yung sa binili ko na large siya, pero ang size lang niya is medium. Depende sa size o sukat ang presyuhan ng itlog sa mga palengke. 7 pesos and 50 centavos ang small, 7 pesos and 80 centavos kapag medium, 8 pesos ang large at 8 pesos and 50 centavos naman ang XL na itlog. Pero naniniwala si Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP Party List Congressman Nicanor Briones na nagkakadayaan sa ganitong sistema. Meron kasing nagbebenta ng itlog sa tingin ng iba, sa halip na medyo mukhang small. So ibig sabihin, maaaring ang dala nila galing sa farm ay small pero may possibility na nabebenta ng medium. At tayo namang mga consumer naman, hindi nila kabisado ang lalaki talaga ng itlog kung yan ba'y small, medium or large. Itinanggi ng ilang tindera ng itlog sa Blooming Treat ang umano'y dayaan. Nakabukod na raw ang mga itlog, depende sa laki pagka-deliver sa kanila. 51 hanggang 55 grams daw ang timbang ng small, 56 to 60 grams sa medium, at 61 to 65 grams sa large. 66 to 70 grams naman sa extra large, habang 71 to 75 grams sa jumbo na itlog. Pero sabi ng Philippine Egg Board, may ilang nagtitinda na talagang nanggugulang. Sa palengke, matagal lang ginagawa yan, yung upsizing. Kumikita na sila doon sa size na itlog, pero gusto ng ibang mga nagtitinda na mas lumaki yung tubo. Yung medium na mas mababa ang kuha nila sa farm, binibenta nila as large. Kaya para kay Briones, para talagang magkaalaman, dapat may timbangan sa mga tindahan ng itlog. Ang isa yung sinasuggest natin, magkaroon ng timbangan. May display kung anong timbang ng medium, ng large, ng XL, small. At ang ating mga consumer, pwede nilang i-test kung tama yung sizing na magbebenta. Ang problema lang sa ganitong sistema, takaw-basag. Pinag-aralan na namin dati yan. Una sa lahat, iba-iba yung lagayan ng itlog eh. Okay. So, kumbaga mag-double, triple handling ka pa, baka tumaas ang insidente ng mababasag yung itlog. Kaya ang ilang tinderang nakausap namin hindi payag na timbang-timbangin pa ang mga tindang itlog. Pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na.
Meron naman mga suki na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan eh. Siyempre kami mag-shoulder din. Wala na, lugi na kami. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. At mga babae at lalaking naghahanap ng pag-ibig, nagsama-sama sa isang event sa Seoul, South Korea. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Iistado ng pakilalang sundalo at dating broadcaster sa Tagum City na nagbebenta ulo ng mga hindi lisensyadong baril. Nasa Frontline Balitang yan, Marlene Alcaide. Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang arestuhin sila sa entrapment operation itong Biyernes sa Tagum, Davao del Norte. Nakumpiska sa kanila ang 3 hindi lisensyadong kalibre 45 baril. Ayon sa mga otoridad, ibinebenta nila ang mga ito sa halagang 6,000 piso isa. Kinilala ang mga sospek na sina Noel Moraleja, 53 years old, isang radio broadcaster, at ang 25 anyos na si Patrick Ancho na nagpakilala namang sundalo. Kwento ng Tagum Police, may nagtimbre sa kanila tungkol sa ginagawang iligal na transaksyon ng mga sospek. Kaya minanmanan muna nila sina Moraleja at Ancho saka umaksyon. Nang mahuli, nabistong may peking ID na daladala ang nagpakilalang broadcaster habang inaalam naman kung totoo ngang sundalo si Ancho. Nung na-search sa kanya, may 2 ID. Hindi namin alam kung bakit may marami siyang ID na hindi niya kapangalan. So that is subject for further investigation. Baka sakali may ibang crime na involved pa din yung Kwento ng isang dating katrabaho ni Moraleja na si Jake McCoy. Matagal nang hindi nagpoprograma sa radio ang dating kasamahan. Sabi niya, Biyernes nang pumunta ang sospek sa estasyon. Laking gulat raw niya nang sa harap mismo ng opisina mangyari ang hulihan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga sospek pero di na sila nagsalita. Kasalukuyan silang nakakulong sa Tagum Police. Sasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Bumarap sa korte ang 6 na teenagers na umunoy kasabwat sa pagpugot sa isang guro sa France. Yan ang unang paglilitis sa kanila mula na mangyari ang krimen. 2020, kasagsagan ng pandemya nang pugutan ng biktimang si teacher Samuel Paty. Binastos daw kasi ng biktima ang mga Muslim. Sumbong ng isang dalagitang estudyante, nagpakita ang guro sa kanilang klase ng cartoon drawing ng propetang si Muhammad. Pero kalaunan, napagalamang absent naman pala ang nagsumbong. Kasabwat din daw ang 5 pang kabataan na nagmanman kay Paty. Ang mismong pumugot sa guro, nauna nang napatay matapos mabaril ng mga rumiresponding pulis sa mismong crime scene. Showbiz Tonight na tayo. Hot topic sina Miss Universe owner Ann Jacra Jutatip at ex-boyfriend ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na si Clint Bondad. Sa kanyang IG story, shinare ni Clint ang conversation nila ni Ann kung saan umamin ng trans woman na muntik na siyang ma-in-love kay Clint. Pero say ni Ann, God saved me from being blind, kaya panahon na raw para magpaalam kay Clint. Mensahe pa ni Ann kay Clint, good luck bro and grow up man. 2019 pa na kumalat ang rumor na may relasyon umano ang dalawa. Pero itinanggihan ni Ann at sinabing little brother niya lang si Clint. At speaking of hot topic, trending din ang beach photos ni Richard Gutierrez with his children. Sa kanyang latest IG post, living their best, sina Chard at 2 niyang anak sa Boracay. Pero ang ilang netizens, tila nalungkot na mag-comment kung bakit wala si Sara Labati sa pictures. Say pa ng isa, feels like someone's missing. Bago nito, umugong ang rumor na hiwalay na umano sina Richard at Sara. Pero wala pa silang comment dyan. At speaking of Sara, todo hataw ang aktres sa bagong video while dancing to Dua Lipa's Houdini. Comment dyan ng ilan, too hot to handle at blooming si Sara. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. At dyan lang kayo mga kapatid.
Babaeng hindi natupad ang birthday wish, sinuntok ang mister na kinamatay nito. At silipin ang bagong K-pop girl group ng YG Entertainment na Baby Monster. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nasa state of calamity ang Tagum City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Suling tala ng kanilang City Health Office, lagpas 1,000 ang nagka-dengue sa kanila simula Enero ngayong taon. 23 barangay ang nakapagtala ng maraming dengue cases, habang 7 namatay dahil sa sakit. Paliwanag ng Tagum City Health Office, isa sa mga rason ng dengue outbreak sa kanila ay ang sunod-sunod na pag-ulan. Kaya hinihikayat nila ang mga residente na panatiling malinis ang kanilang lugar at walang nakatenggang tubig na posibleng pamugaran ng mga lamok. Ito ang isa pang chika. Nag-debut na finally ang bagong K-pop girl group na Baby Monster. Kasabayan ng paglabas ng kanilang first official single na Batter Up. Hip-hop ang concept ng music video. December 2022 pa nang i-reveal sa publiko ang grupo. Multinational ang Baby Monster na may mga miyembro mula Korea, Japan at Thailand. Binuo sila sa isang online survival show ng YG Entertainment. Ang Baby Monster ang sumunod na girl group na inilabas ng YG in 7 years matapos mag-debut ang supergroup na Blackpink. At speaking of K-pop, pinusuan ng mga ARMY ang new look ni BTS V. Sa kanyang latest Weavers Live, looking fresh and handsome si V sa newly trimmed hair niya. Napajump pa si V sa kantang Somebody ni XODO. I love you, I love you, I love you. Spotted din si V together with Lee Min-jo, Lee Jung-jae at Italian designer Riccardo Tisci sa National Museum ng South Korea. Matatanda ang inanunsyo ng Big Hit Music na naghahanda na ang natitirang BTS members kasama si V sa pagpasok nila sa military. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! Abangan, lalaki sa India na hindi tinupad ang birthday wish ng kanyang misis, napatay sa isang suntok lang. At kilalanin ang lolang may dugong Pinoy na nalibot ang lahat ng bansa sa buong mundo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Suntok ni misis ang kinamatay ng isang lalaki sa Pune, India. Ang dahilan niyan, hindi natupad na birthday wish. Base sa ilang local news reports, nitong Biyernes nang mag-away ang mag-asawang Nikhil Khanna at Renuka Jakhar. Hindi ro kasi napagbigyan ni Mister ang wish ni Renuka na magbakasyon sa Dubai at doon i-celebrate ang kanyang birthday. Nang mapikon si Mrs., sinuntok niya sa ilong si Nikhil. Napuruhan siya at namatay. Inaresto naman si Renuka at kasalukuyang iniimbestigahan. Wanted, pag-ibig. Yan ang bagong project sa South Korea ngayon. Halos 500 lalaki at babaeng Koreana o mga Korean ang sumali sa blind date sa Seoul. Unang ipinare sa mga participants at naglaro sila ng bato-bato pick para makilala ang isa't isa. Hindi basta-basta ang blind date dahil bukod sa mga activity, may background check din sa mga kasaling single. Matapos ang event, halos 200 sa 460 participants ang umuwing couples. Ginawa ang matchmaking para masolusyonan ang mababang birth rate sa Korea. Hindi na mukhang boksingero yung babae.
Tsaka malaking tao yung lalaki. Oo. Wala talaga sa laki yan, pag napuruhan ka. Nagbabanta. Nakaganon pa talaga kanya. Sorry, wala naman. Okay. Ganun. Para man sa ating po ba ang pampag-good night, age is just a number at napatunayan po yan ng 79-year-old na Pinay. Uy, siya lang naman ang pinakamatandang Pilipino na unang nakalibot sa lahat ng bansa. Sa buong mundo po yan. Nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Say yes to adventure. Yan ang buhay ng 79-year-old Pinay na si Luisa Yu, ang pinakamatandang Pinoy na nakalibot sa buong mundo. Sa nakalipas na 5 dekada, sinuyod niya ang iba't ibang bansa. Pinakahuli at pang 193rd country na napuntahan niya, ang Serbia, nito lang November 9. Mama, you made it! You rock! Sa kanyang Instagram, sinishare niya ang kanyang world tour gaya ng breathtaking hikes, camping, skydiving, at syempre, pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Kaya inspirasyon siya ng mga travel enthusiast. Mama pa nga ang tawag sa kanya. Sa Pilipinas ipinanganak si Luisa. Ang pagkahilig niya sa travel nagsimula noong early 20s niya nang dumating siya sa US bilang exchange student. Dati siyang nurse sa Miami, Florida at nag-resign para maging full-time traveler. Namuhunan siya sa mga property para matustusan ang gastos sa kanyang pagta-travel. First international trip niya sa labas ng Amerika ang Japan. Sa paglilibot sa buong mundo, mahirap daw mamili ng favorite country pero ilan daw sa mga ito ang Italy, Thailand at Pilipinas. Advice niya sa young travelers, if there's a will, there's a way. Pag gusto mo talagang makita ang mundo, gagawin mo talaga lahat ng paraan. Huwag din daw matakot at huwag nang maghintay na kung sino pa. Maraming biyahe raw ni Luisa ang solo lang, kaya nagpapasalamat siya sa lahat ng taong naging mabait sa kanyang pag-iikot sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Gusto ko yung full-time traveler. Diba? Grabe siguro, nag-aabag siya parang ng piso fare. Ay, hindi siya ganun. Nagawa niya ng paraan. Sabi niya, parang may business siya eh. Galing. Habang nagkakaedad, sir, sa akin ako mas na-appreciate yung travel talaga. Kaya sa mga material things. Memories yan eh. Anong country yung gustong-gusto mong puntahan? Europe. Hindi pa nakapag-Europe. Di ba, sir? Ikaw din. Ako hindi pa nakapag-Europe. I've never seen snow. Ay, ako din! Pares tayo. Gusto mo yan? Ay, may makakapag-snow! Magja-Japan sa Pasko yung isa dyang masaya. Ay, Karen, you haven't seen snow? I haven't. So, tatlo soon! tayo. Yan. Ay, tuloy ako. Pasok mo na ulo mo sa freezer. Johnny, mga kapatid, 28 days na lang po. Nakulay ko na. Nakulay mo, Johnny. Ito masyado nag-stand out sa part na to. Okay, yan po ang 45 minutes pag-imayas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.